Ayan. Good morning po sa mga kapatid na nasa center. Good morning po sa mga kapatid na nasa Zoom. At kung meron po tayong mga newcomer, morning and welcome po sa inyo. Ako po si Ate Nanette at ako po yung naatasan na magturo sa umagang ito. So mga kapatid, pwede ko po ba kayong i-request na basahin po natin yung word ng sabay-sabay? 3, 2, 1. Medyo mahina. Isa pa nga po. Ay, bilang tayo sabay-sabay po. 3, 2, 1. Yan, malakas na. So, yung commit po, yung C-O-M-M-I-T, meron po yung corresponding na mga words. So, yung C is for the church. Tayo po yon mga kapatid. Ako, kayo. No? At narito po tayo upang makapakinig ng salita ng Diyos. And the O stands for one mouth speaks. So, ibig pong sabihin, ako lamang po muna yung magsasalita sa loob ng 45 minutes to 1 hour. No? At yung M stands for your mobile phone. And the other M stands for the mode of your phone na paki-switch po sa silent or airplane mode. And then yung I po natin is for involve. No? So, ibig pong sabihin, meron po akong mga itatanong sa bawat isa sa inyo. Involve yourself, mga kapatid. Answer po tayo ng yes or no. Of inire-require, itaas yung kamay, taas po natin yung ating mga kamay. So, involve yourself. And the last letter is letter T, time. So, time is of the essence, kaya magsisimula na po ako. So, before we begin mga kapatid, sino na po sa atin dito ang 1 to 5 years na sa Jesus First Christian Ministries, nagsistay? Sino po yung 6 to 10? Mga kapatid, let's remember the word I, involve yourself. Sino na po yung 6 to 10? 6 to 10 na nasa JF? Parang wala pang may 6 to 10 years dito. Hindi po ba malinaw yung tanong ko? 1 to 5 years na nasa JF na. Ay, wala talaga. 6 to 10. Okay. 11 to 25 years na. Ayan, marami, no? So, ibig pong sabihin, mga kapatid, kung ganyan na po tayo katagal sa JF, ibig pong sabihin, marami na po tayong mga preaching na narinig. And that ibig po ring sabihin yan, no, masasagot nyo po yung mga basic question na itatanong ko sa inyo. Tama po? No? So, sigurado po kayo, Okay, basic question lang naman mga kapatid. And remember the word commit, no? Yung I stands for involve yourself, mga kapatid. And, so ano po ba yung una nating tanong, no? Sabi ko nga po, kung gano'n na po tayo katagal sa JF, ibig sabihin, gano'n na rin karami yung ating mga preaching na narinig. And sa loob po ng isang taon, no, meron pong more or less 52 weeks. And that means meron pong 52 Sundays na kung saan 52 preaching na rin po yung ating napakinggan. So ano po ba yung unang tanong, Ate Nanette? Excited na yata po kayong lahat, no? So, yung first question po natin ay, lahat po ba ng tao ay nagkasala? Lahat po ng tao ay nagkasala with conviction? Amen. Lahat po ng tao ay nagkasala. In fact, sabi nga po ni Paul, no, referencing, no, the scripture, sabi ni Paul, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sabi niya, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Wala daw pong gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So wala pong sino man ang maaring magsabing o magmalaki sa harapan ng Diyos. Kasi po, lahat po nang nagkasala. At alam po natin na ang kabayaran po ng pagkakasala ay, pakilakasan nga po, kamatayan. No? Yan din po yung sinabi ni Paul sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. At bigyan po natin ng paglalarawan. Sabi po kung ang lahat po ng tao ay nagkasala, very po kasi ako visual. So, bigyan po natin ng paglalarawan yung mga taong sabi po lahat nagkasala at naghihintay po ng kamatayan. No? Sabi po dyan, basahin nga po ng sabay-sabay natin. 3, 2, 1.
walking. So sabi po dyan, true stories of the most evil men and women on a death row. So mga kapatid, yung dead men walking, ito po yung larawan ng mga taong nahatulan pong mamatay noong ang death penalty po ay in place pa. No? Sila po ay nahatulan, no? Sila po ay nakulong dahil po sa grave or dun sa kasamaang ginawa nila. At sabi nga po, sila ay naghihintay na lamang po ng kanilang kamatayan. Nasaan sila? Nasa death row. Kaya makikita nyo na ganyan po yung kanilang mga itsura. At ano na lamang po yung nakikita nilang pag-asa para mawala sila dun sa death row. No? Ang nakikita na lamang po nilang pag-asa ay yung tinatawag na presidential pardon. Na kung saan yung presidente ililift yung verdict sa kanila, no? At hindi na matutuloy, no? Ililift na yung verdict sa kanila, bagamat convicted sila, ililift na yung verdict at hindi na po sila mamamatay, no? Tatanggalin na sila dun sa death row. And wala pong anuman yung ginawa yung taong nasa death row, kundi dahil po dun sa habag at saka dun sa kabutihang loob ng presidente na nagligtas sa kanila. So ito mga kapatid, yung dead men walking, ito rin po yung larawan ng bawat tao, anuman pong uri, anuman pong sitwasyon, anuman pong antas sa buhay, bago po magbalik loob sa Diyos. No? So sa panong paraan po tayo na ililigtas ng Diyos, mga kapatid? Ang sagot po ay nagsisimula sa letter P sa Filipino, F sa English. Pananampalataya or faith. So naililigtas po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pananampalataya at of faith. No? So lahat po ng tao ay nagkasala at kung hindi po kumilos ang Diyos, ang lahat po ay mahahatulan ng kamatayan. So ngayong umaga mga kapatid, ang pamagat or ang titulo po ng ating pag-aaralan ay tanging sa pananampalataya po lamang. Wala pong ibang alternative mga kapatid kung ang isang tao po ay hindi po manampalataya, katulad po sinasabi ng Panginoong Hesus, hindi po siya maliligtas. Kaya kung atin pong iisipin, kung atin pong pagninilayan at tatanungin po natin yung ating mga sarili, yung bang ginagawa ko, yung bang ginagawa nyo, ito ba yung standard, ito ba yung pananampalataya na itinuro ng Panginoong Hesus? Kasi po napakarami pong aral na naglipa na, yung iba po mga katuruan pa po na minana pa po natin. No? At ngayong umaga po, tutuntunin po natin or itatrack po natin kung yung pananampalataya po ba natin ay lapat dun sa pananampalatayang inauthored or dinefine ng ating Panginoon. Ready na po kayo mga kapatid? So, sabi po, ang lahat ay nagkasala at sa pamamagitan po ng pananampalataya, tayong lahat ay naililigtas ng Diyos. So, it makes sense po na itanong po natin mga kapatid, no, kung bakit nga po ba natin kailangang sumampalataya sa Panginoong Hesus? At sabi ko nga po, yung title nito ay tanging sa pananampalataya lamang. Kanino? Sa Panginoong Hesus. At kukunin po natin yan sa Romans chapter 3 verse 21 hanggang chapter 5. Yung last verse po ay 21. So yung mga nagpipreach dyan, no, alam na, nakikita ko na, humingiti na kasi chapter 3, may chapter 4, may chapter 5. So ibig sabihin, ganun katagal, Ate Nanette? Yes, mahaba po yung preaching pero tulad po ng sinabi ko, no, binigyan po ako ng 45 minutes to 1 hour. So pipilitin po nating matapos dun sa panahon na yan. So basahin po natin, no. So sabi po dyan, Romans chapter 3 verse 21, ngunit ngayon nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hintil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa Kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog, upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay
tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya ano ngayon ang may pagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kung gayon, maliwanag sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba't Diyos din siya ng mga hintil? Oo, siya'y Diyos din ng mga hintil sapagkat iisa lamang ang Diyos, kapwa niya tatanggapin ang mga Hudyo at mga hintil dahil sa kanilang pananampalataya. So ito po yung sinasabi ni Paul po, no? Ano po yung sinasabi niya? Ito po yung sulat niya na naglalaman po ng exact and complete statement about faith. No, dito po nailahad ni Paul mula pa po sa simula hanggang sa wakas yung kahulugan po ng pananampalataya, yung kabuluhan po ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya mga kapatid, if you want to know kung yung pananampalataya po natin, kung pananampalataya nyo po ay totoo, at kung ito po ba ay maglalapit sa atin, sa ating Diyos, all we want to do is to compare what we believe to what Paul teaches in Romans chapter 3. So, tatanungin po natin, bakit po natin kailangang sumampalataya sa Panginoong Jesus, mga kapatid? Yun po yung sasagutin natin na tanong. Una po, sapagkat sa pananampalataya lamang tayo napapaging matuwid sa Diyos. No? Sa pananampalataya po at pakikipag-isa po natin sa ating Panginoong Jesus, doon lamang po tayo napapawalang sala sa harapan ng Diyos. So, tulad po ng kaninang ipinakita ko sa inyo, no, ito po ay patunay na lahat po ng tao ay nagkasala. No? At ito po yung God judgment to man. No? Kailan po ba nangyari yan? No? Ito po ay tumutukoy dun sa panahon po ng Babel na kung saan ang lahat po ng tao ay humiwalay sa Diyos. Mamaya po makikita po natin dun sa chart, no, kung paano po ba nagsimula yung mga Hudyo at yung mga Hintil. Ano po ba yung sinasabi ng Diyos na humiwalay sa Kanya yung lahat ng tao. So, again, this is God's judgment. Whether Jews or whether Gentiles, wala pong matuwid, wala pong gumagawa ng mabuti, wala po kahit isa. So, maaaring may mga tao po na magsasabi na, Ate Nanette, mabuti naman ako, hindi naman ako masama. Ate Nanette, good person naman ako, no? Hindi naman ako katulad nung iba na nakapatay, nagnakaw. Hindi naman po ako, grabe yung moral compass ko naman po. I think intact pa naman po, no? And I consider myself good person, no? So, tama naman po mga kapatid. One can consider, no, na siya ay good person, pero the Lord does not make him or her righteous, mga kapatid. So, ano po ba yung basis ng Diyos, no? Yung pamantayan po ng Diyos, pagdating po sa kaligtasan at sa pagpapawalang sala ay isa lamang. And that is sa pamamagitan po ng pananampalataya. So kung ang lahat po ng tao ay nagkasala, what is the basis of God being able to forgive us? Ano po yung saligan ng Diyos ng pagpapawalang sala niya sa tao? Sagutin po natin yan. So ito po yung saligan ng pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. Sabi niya, pinapawalang sala ng Diyos, pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. Very basic. Gumamit po ba ang apostol? Gumamit po ba si Apostol Paul ng mahirap na mga pananalita? Ang sabi niya, pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo o Hintil. So hindi po siya gumamit ng mga sobrang extraordinary na salita para hindi po na maintindihan ng tao kung paano pinapawalang sala ng Diyos yung tao. Sabi nga po kung ang lahat ay nagkasala sa ganitong paraan. Pero in all honesty mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, no, sabi po dyan, hahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos yung taong nagkasala sa Kanya. Pero sa ngayon mga kapatid, tingnan nyo po yung ating kapaligiran. No? At marami po tayong makikita na sari-saring mga aral, sari-saring mga
kino-customize para daw po ang isang tao ay maligtas or para daw po ang isang tao ay mapawalang sala, no? So, diyan po magaling actually ang tao, yung mag-customize, mag-redefine kung naririnig nyo, ang mag-tailored fit ng kanilang pananampalataya. Paano mo nasabi yun, Ate Nanette? Dito na lamang po sa ating hanay, no? Maaring natatap po tayo, ate, kuya, no? Tinatap po tayo ni pastor, ng mga elder, ng ating mga kapatid. Ate, kuya, invite ka namin sa Bible study. Ate, kuya, maglingkod tayo. Involve natin yung sarili natin sa ganitong ministry, no, mga kapatid. Ano po yung usual natin minsang sagot? Real talk, mga kapatid. Pastor, may pasok ako Monday to Friday. Pero yung Saturday po, para sa akin po yun, me time ko po yun. Pwede po ako Sunday. No, mga kapatid, yung paglilingkod at yung pananampalataya ay may kasama po siyang pagsasakripisyo. Hindi po natin pwedeng i-tailored fit yung pananampalataya just because konbinyente sa atin. Just because pumapabor siya sa time natin, mga kapatid. No? So, again, sabi po ng Lord, yung pananampalataya sa pagpapawalang sala ay sa pamamagitan po ng pananalig sa Kanya. So, let us not customize, let us not tailored fit yung faith natin, mga kapatid. Kasi very simple yung ginamit na mga pananalita. So, inahayag na daw po ng Diyos. Sabi niya po dyan sa 23, no? At walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala po kahit isa. Even the religion, even po yung pagsunod sa kautusan, it falls short, no, mga kapatid. No? Kaya ang Diyos po, ano pong ginawa niya? Inalay ng Diyos bilang handog siya. Sino po yung tinutukoy na siya? Ang ating Panginoong Jesus. God made a way, mga kapatid. Kaya yung tunay pong nakakaintindi or nauunawaan yung kagandahang loob ng Diyos, yung ginawa ng Panginoong Jesus, kanina umawi tayo, di ba? Narinig niyo po yon, yung give thanks, no? Yung mga lyrics nun, mga kapatid, kung atin pong dadamahin yun po yung puso, yung damdamin ng taong nakaunawa dun sa kagandahang loob at dun sa pag-ibig ng Diyos. Kaya po yung tunay na naiintindihan yung ginawa ng Diyos, hindi na po yan kailangan itap, hindi na po yan kailangan pilitin para maglingkod. Hindi na po yan paulit-ulit na kailangang turuan kasi siya, sasabihin niya sa sarili niya, Lord, maglilingkod po ako. Lord, ganito lang po ako, pero if it's what you want from me, ito po yung gagawin ko. Let your will be done sa buhay ko. No? At sabi po dyan, mga kapatid, sabi sa verse 25, no? Sabi po, noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin yung mga kasalanan po ng tao. So, by the way, unahin ko lang po yung inalay ng Diyos yung kanyang buhay. So, yung Panginoong Jesus, siya po yung inalay bilang handog. Yung dugo po, yung buhay po ng ating Panginoong Jesus, yung tangi lamang po na handog na tatanggapin po ng ating Panginoong Jesus. So, kaya mga kapatid, no, there is no other name that God has given under heavens by which man must be saved. No? Sa huli po, makikita po natin mga kapatid, tayo pong lahat, haharap po tayo sa ating Panginoon sapagkat siya po yung nag-alay ng kanyang buhay. Siya po yung naghandog ng buhay niya. Pagdating po sa huli, in the end, siya po yung hahatol at maghahari sa bawat isa sa atin. Kaya nga mga kapatid, kung gusto po kung dito pa lamang po, no, hindi po natin gusto na ang Panginoon ang siyang maghari sa atin, hindi po natin siya ma-enjoy dun sa eternity. No? Kung dito pa lang po, no, sa ating sa mundo na ating ginagalawan ay hindi po natin hinahayaan ng ating Diyos na maging nasa driver seat at tayo'y nasa passenger seat. Alam niyo mga kapatid, sa mga nagda-drive, merong driver, merong passenger seat. So, ibig pong sabihin, yung driver, siya po yung may hawak ng manibela, siya yung masusunod. No? Kung saan siya pupunta, kung saang way yung gagamitin. So, sa buhay din po natin, let us allow our God na siya yung mag-control po sa ating mga buhay. Kasi, kung dito pa lamang po, no, sa relationship natin, mga kapatid, sa pagninegosyo natin, sa trabaho natin,
Kung saan pa po? Sa ating mga businesses, sa relationships, kung paano po natin hinahandle yung ating mga financials, mga kapatid. Kung sa mga bagay po na yan at sa paglilingkod po natin sa Diyos ay hindi po siya yung nasusunod, then ano po yung iniisip natin na makakasama natin siya doon at may enjoy po natin siya doon sa walang hanggan. Kung dito pa lang, medyo, hindi naman medyo, talagang hindi, no? Tablay na po tayong sundin siya, mga kapatid. Ano po yung ibig kong sabihin? No? Pwede pong sa work natin, no? Sa work natin, kung piniprevent na po ba nito na tayo ay mapalapit sa Diyos, that's an example po no na hindi natin inaalaw ang Lord na mag-take over sa atin. So sabi niya, noong unang panahon, sabi niya dyan, noong unang panahon nagtimpi siya. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na po paparusahan yung kasalanan. Hindi pa lamang po pinarurusahan yung kasalanan, katulad po nung ginawang paghatol ng Diyos sa panahon ni Noah. Pero lahat po ng kasalanan ay hahatulan. So yan po yung saligan ng pagpapawalang sala niya sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. So ano naman po yung paraan ng Diyos? Kanina po nakita natin lahat nagkasala. Ano po yung saligan ng pagpapawalang sala? Ngayon naman po, ano po yung paraan ng Diyos sa kanyang pagpapawalang sala sa atin? Sabi po niya dyan sa verse 24, yung paraan po ng pagpapawalang sala, no? Sabi niya, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalaya sa kanila. So yung paraan po ng pagpapawalang sala ay sa pamamagitan po ng kagandahang loob ng Diyos. So yung kaligtasan, pagpapawalang sala pati, ay inalok po sa bawat isa. Yung pagpapawalang sala at kaligtasan, inaalok po siya sa lahat. So lahat po ay binigyan, pero hindi po lahat ay tinatanggap yung ibinibigay ng Diyos. Kasi at the end of the day, ang bawat isa po sa atin, meron pong kapilian. At pagdidesisyonan po niyang piliin yun. So, inalok po yung kaligtasan sa lahat, ngunit hindi po lahat ng binigyan ay tinanggap ito. So, ito yung ino-offer ng Diyos, yung kaligtasan sa pamamagitan ng kagandahang loob. Mga kapatid, sa Old Testament po, kapag ang isang tao ay naniwala sa sinasabi ng Diyos, sinunod niya ito, then yung pagsunod niya, itinuturing po siyang pananampalataya. So sabi po dun sa verse 25, upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang lahat ng kasalanan. Ano po yung ibig sabihin yan? Na yung dugo po o yung buhay po ng ating Panginoong Jesus, ang naging pangbayad po, no? So the only sacrifice of our Lord Jesus Christ is enough para po dun sa mga sumampalataya nung nakaraang panahon, doon sa mga sasampalataya sa ating panahon, at sa mga sasampalataya pa po sa mga susunod na generations. So makikita po natin ilang beses na binanggit ni Paul yung mga Hudyo at mga Hintil, mga kapatid. Actually, wala naman pong kahigitan yung mga Jews over Gentiles, no? Bakit ko po nasabi, no? Bakit po nasabi ng apostol na wala pong kahigitan yung mga Jews sa mga Gentiles? Kasi po, sa mga Hudyo, binigay po sa kanila yung kasulatan. Binigay po sa kanila yung kautusan. At sabi nga po, bagamat ibinigay sa kanila yung salita ng Diyos, kinakailangan pa rin po nilang manampalataya dahil yung kautusan o yung kasulatan, hindi naman po siya makapagliligtas, mga kapatid. No? Kasi kailangan pa rin pong manampalataya. So, they were chosen by God. Ibig po sabihin, ligtas na po sila? Ibig po bang sabihin, ligtas na po sila? Tandaan po natin yung letter I sa salitang commit, involve, mga kapatid. Ibig po bang sabihin kapag elected or chosen by God, ligtas na po? Hindi po. Kasi po, yung mga elected, yung mga chosen, pinili po sila ng Diyos para po sa isang layunin. Pero, ito pong mga Jews, hindi po nila sinunod yung itinalaga sa kanila ng Diyos na dapat nilang gawin, no? So, binigay sa kanila yung kasulatan, inatasan silang kilalanin ng Diyos, at sila po yung itinalaga na sanang yung magandang balita ng Ebanghelyo patungkol sa kaligtasan na gagawin ng Panginoong Jesus ay kanilang ipamalita sa ibang mga bansa, which
they did not do, mga kapatid. Kaya ano pong ginawa ng Diyos? Inilipat po yung karapatan na yon sa church, sa iglesia. No? Kaya, reminder po para sa bawat isang nananampalataya at isang nagsasaysay na siya ay Kristiyano, mga kapatid, whatever we do with our lives, make sure po natin that we are tracking or yung tinutuntun po natin ay yung pananampalataya patungo sa Panginoong Hesus. Na kumakapit po tayo sa Kanya. Na sa bawat decisions na ginagawa natin, ito po ay naglalapit or pumupuntos palapit sa ating Panginoong Diyos. Kasi dalawa lang po yan, mga kapatid. Kung hindi po tayo lumalapit sa Kanya, lumalayo po tayo sa Kanya. Sa ating Panginoon po, laging dalawa lang. No? Sa color, black and white. No? Sa distansya, malayo, malapit. There is no neutral ground, mga kapatid. There is no in-between. Sabi ko nga po, make sure po na sa mga pagdedesisyon natin, sa mga ginagawa natin, ensure po natin na pumupuntos tayo palapit sa Lord. Ensure natin na inihahakbang natin ang ating mga paa palapit sa Kanya. Bakit po ganon, mga kapatid? Kasi yung Panginoong Jesus, no, hindi po siya pumupunta dun sa mga pinupuntahan natin. No, alam po natin kung saan tayo pumupunta. Alam po natin kung ano yung mga ginugusto natin. No, pero the Lord Jesus Christ encouraged us to go where He goes. And the only way to walk with our God is to agree with Him. Example, mga kapatid. Pag sinabi ko po sa inyo, tara, punta tayo sa Pasig. Pag sumama po kayo sa akin, then you agree with me. Pero pag hindi po kayo sumama, very basic, you don't agree with me. Ganon din po sa pagsunod sa ating Diyos. Ganon din po sa paglakad sa Kanya. It's either we walk with Him kasi we agree with Him or nagdi-disagree tayo sa Kanya, mga kapatid. And sa buhay po natin, mga kapatid, marami po tayong desisyon, pinagpipilian, ginagawa na, in all honesty, nagpapalapit or nagpapalayo po sa atin, Diyos. No? Marami pong mga tukso na pampalayo sa Diyos. Nandyan po yung mga relationships natin, no? Nandyan po yung family, pwede pong yung kaibigan natin, pwede pong yung girlfriend, pwede rin pong boyfriend, pwede pong husband, wife, no, mga kapatid. Sa pagninegosyo natin, mga kapatid, sa career natin, sa trabaho natin, mga kapatid, marami pong mga tuksong pangpalayo. No? At kung hindi po tayo magiging maingat, no, lumalayo po tayo sa Lord. And actually, ito po, personally, nangyari po to sa akin, no, na may mga pinili na po ako sa mga pagdedesisyon ko na masasabi ko na nagpalayo or one foot backward, no, palayo sa Lord. And the Lord taught me hard lessons, mga kapatid. But I praise and thank Him kasi nandito po ako. Hindi po niya ako binibitawan. Patuloy na tinuturuan, mga kapatid. So tayong lahat din po, no, yung lakad po natin sa ating pananampalataya, hindi po yan smooth sailing. May mga sablay po tayo, but the Lord is faithful. Napakatyaga niya po sa bawat isa sa atin. Kaya wag po natin sayangin yung pagkakataon na ibinibigay niya sa atin, mga kapatid. So lagumin po natin yung ating first point. Ano po ba yung pananampalataya? Yung pananampalataya, nagpapawalang sala, no, sa mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa Panginoong Hesus at sa Kanyang ginawa. Hindi ito nakakamtan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o sa pamamagitan kaya ng anumang religion, mga kapatid. So, yung religion, maganda po siya kung ito po ay nagpapalapit at nagpapalalim ng ating pananampalataya. Pero napakasama pong pamalit ng religion over faith, mga kapatid. Pangalawa po, yung kagandahang loob, ito po ay inaalok sa tao dahil sa kagandahang loob or grace. Wala pong meritong nakita sa atin ng Diyos para ibigay ito, pero ibinigay niya walang bayad. No, ito ay walang bayad para sa atin sapagkat ang Panginoong Hesus ang nagbayad nito. Ito ay para sa lahat, bagaman
ang makikinabang dito ay yung mga tao lamang sumasampalataya at sumusunod sa Panginoong Hesus. Hindi ito dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. So yung grace is free, mga kapatid. Salvation is free, but it is not cheap. It is not a small thing. Bakit? No? Wala pong may kakayahang magbayad dun sa kasalanang nagawa ng tao, kundi ang Panginoong Hesus lamang. At nakita po natin, yung religion, yung pagsunod sa kautusan, sila po yung mga larawan ng mga gawa ng tao na hindi po nakapagliligtas, mga kapatid. So, pangalawa, bakit nga po ba natin kailangang sumampalataya sa Panginoong Hesus? Sapagkat ang pananampalataya ang naglalakip sa tipan ng Diyos. Isa po sa karakter ng Diyos ay siya po ay makatipan. At makikita po natin, no, mula pa po sa simula, ang Diyos po ay nakikipagtipan. Nakipagtipan po siya kay Adan. No? Pero ano pong ginawa ni Adan at ni Eva? Nagkasala sila. Tumigil po ba siya? Hindi po. Tinuloy pa rin po niya yung covenant kasi gusto niya pong ipagpatuloy yung pagliligtas sa tao. So mga kapatid, sino po yung nakikita niyo sa screen? Kilala niyo po ba? Okay? Sa mga medyo bata-bata, kilala po si Carlos Yulo. Yung nasa taas po. Si Kuya Russell daw kilala. Okay. So hashtag prominent personalities in the Philippines. Hashtag most successful Filipinos in their chosen field. So si Manny Villar po, siya po yung top 3 richest man in the Philippines. At yung naglagay po sa kanya sa posisyon na yan ay yung business niya na real estate. While si Carlos Edriel Yulo naman po, no, ay sabi nga po, he was all over the place nung mga nakaraang buwan. He's all over the news. Bakit? Kasi siya po yung most successful Filipino gymnast in the history. So siya lang naman po yung nag-uwi ng 2 ginto para sa Pilipinas. No? So bakit ko po sila ipinapakita sa inyo, mga kapatid? Para sa atin po, no, tayong mga ordinaryong Kristiyano, tayong mga ordinaryong Pilipino, magiging madali po kaya na magkaroon ng koneksyon o relasyon dito sa mga prominente at mga successful na mga kapwa nating Pilipino na to? Hindi po. It will take a lot of resources, a lot of effort, mga kapatid. Kay Manny Villar, kailangan siguro may business ka. At ikaw yung nagsusupply sa kanya. Therefore, meron na kayong client-vendor relationship. Or isa kang magaling na arkitekto, engineer, para itap niya yung services mo. Magiging employer-employee, no? Meron ng employer-employee relationship. Si Carlos Yulo, no? Kung hindi mo gusto ang sports, gugustuhin mo yung sports na gymnast. Or kung magkaroon ng parang fans club, magpapa-enlist ka para merong Carlos Yulo and number 1 fans ni Carlos Yulo. O sa mga iba pong hits ko dito, yung mga Korean stars, no? Marami po sigurong magre-react. Pero bakit ko po sinasabi yan, mga kapatid? Sabi ko nga po, napakahirap para sa ating mga ordinaryong Pilipino ang magkaroon ng connection o relasyon sa kanila. Pero bilang mga Kristiyano, ang pinaka-importanteng koneksyon o relasyon po na dapat nating dinidesire ay yung magkaroon po tayo ng relasyon sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Ang ating Diyos, siya po yung author ng ating pananampalataya. Ang ating Diyos, siya po yung author of salvation. Ang ating Diyos, siya po yung nagsasaysay na tayong nagkasala sa Kanya ay inihahayag niya na sa ating pakikipagrelasyon sa Kanya, sinasabi niya na magkakaroon tayo ng mapapawalang sala tayo, mga kapatid. So kung meron man tayong ginugustong koneksyon o relasyon, wala pong iba dapat yan, kundi yung pakikipagrelasyon po natin sa ating Diyos. Dahil mula pa po sa simula, ang pakikipagrelasyon sa Diyos ay sa pamamagitan na ng pananampalataya. Ang kaligtasan mula sa simula ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, sa panahon ni Adan, sa panahon ni Noe, sa panahon ni Moises, sa panahon ni Abraham, sa panahon ng Panginoong Hesus, sa panahon ng mga apostol, sa ating panahon at sa panahon pang darating, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayong nasa labas ng tipan kay Abraham ay nailalakip dito, ang mga pangako sa kanya ay nagiging pangako rin po sa atin. So, paano nangyari yon, Ate Nanette? So, i-track po natin base po dito sa chart na meron tayo. Sabi po dyan, mula po kay Abraham,
mula po kay Noe, nandito po si Moises, yan, nandiyan po, nasa in-between po siya, hanggang sa makarating po kay Abraham, hanggang sa ating panahon po ng ating Panginoong Hesus. Yung kaligtasan daw po ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. So, question, marami po bang tao sa mundo? Marami po bang tao sa mundo? In fact po, sabi po sa research, no, there are actually approximately 8.2 billion yung world population. Okay, anong ibig mong sabihin, Ate Nanette? Ang ibig ko pong sabihin, sa dami man po ng tao sa mundo, mababasa po natin sa Bible, makikita po natin sa Bible, na sa dami ng tao sa mundo, yung kinakalinga, yung kinakatigan ng ating Panginoong Hesus, ay yung mga nakikipag-isa sa Kanya, yung nananampalataya sa Kanya, mga kapatid. So, let's take for example, the life of Abraham. No? Si Abraham po, nandito po yan galing eh. No? Naalala niyo po yung kanina, yung hatol po sa tao, ang lahat ay nagkasala. Wala daw pong kumikilala sa Diyos, walang naghahanap sa Kanya. Abraham is an idolater. Nandito siya, mga kapatid. No? But when God called him, inilagay siya dyan, nakipagtipan ang Diyos sa kanya. But when the Lord called him, he believed, no? And ano pong ginawa ng Diyos? God justified him because of his faith. No? So, mula po kay Abraham, nagsimula po dyan yung mga Hudyo. Diyan po nagsimula yung Israel. Samantalang yung mga Gentiles o yung mga Guyin, ay ito po yung hatol ng Diyos na ang lahat po ng tao ay tumalikod sa Kanya. From here, tumawag siya ng isa, si Abraham, at ito po, hinayaan niya na ipailalim sa ibang mga Diyos, mga kapatid. At magsisimula siya muli kay Abraham. No? So, yung pagiging Israel, mga kapatid, hindi po siya sa pagiging lipi, no? Or dapat kadugo natin si Abraham. No? Hindi po ganun yon, mga kapatid. The same way, yung atin pong pagiging born again ay hindi po yan yung pumapasok tayo or nagsisimba po tayo sa born again church. Yung pagiging Hudyo daw po o yung pagiging born again, sabi ni Paul, ay sa pamamagitan po ng pananampalataya at kinukonsider po na Hudyo or born again yung isang taong tinuli sa puso, hindi po sa laman, mga kapatid. Kaya nga po sabi niya sa verse sa chapter 11, all Israel will be saved. No? Ibig pong sabihin, Hudyo man or Hintil na nananampalataya sa Panginoong Hesus, sila po yung kino-consider, sila po yung itinuturing na mga Israel. Sila po yung tinuturing na bayan ng Diyos. So, sabi ko po kanina, let's take Abraham as an example. Sabi niya, basahin ko po yung naka-highlight. Kaya't siya'y naging ama ng lahat ng sumasampalataya sa Diyos at sa gayon, sila'y pinawalang sala rin kahit hindi sila tinuli. At siya'y ama rin ng mga tuli, hindi lamang dahil sa kanilang pagiging tuli, kundi dahil sila'y sumasampalataya rin tulad ng ating ninunong si Abraham noong bago siya tuliin. So sabi po dyan, naging ama po si Abraham ng mga Hudyo at ng mga Hintil na sumasampalataya. Paano po ba nangyari yan, mga kapatid? Sa panahon po natin ngayon, hindi na po importante or hindi na po mahalaga yung pagiging tuli. Kasi nangyari po yung pagiging tuli nung panahon po ni Abraham. Yung pagtutuli po ay sagisag po ng pagiging Hudyo. Custom po yun nung panahon ni Abraham. Parang kung ilalapat po natin yan sa ating panahon ngayon, no? Water baptism, mga kapatid, no? Yung water baptism ay sagisag po ng tugon sa pananampalataya. So, wala pong halaga yung pagpapabautismo o yung pagpapatuli kung wala naman po yung tunay na pananampalataya. So ano po dapat? Tunay na pananampalataya at bautismo, mga kapatid. So, magbigay po tayo ng example. Sabihin po natin na naunawaan natin, naintindihan natin yung kagandahang loob ng Diyos, yung pag-ibig o yung ginawa po ng ating Panginoong Hesus. And then we will say na, Lord, naunawaan ko po yung pag-ibig mo sa akin, naintindihan ko po yung ginawa mo, namatay ka po sa krus para pagbayaran yung kasalanan ko. Nananampalataya po ako sa'yo. And then, anong sasagutin sa atin ng Lord?
sabi niya, sasabihin niya, patunayan mo. So paano po natin papatunayan na tayo nga talaga ay nananampalataya sa Kanya? Mga kapatid, paano? Through baptism, mga kapatid. Doon po natin maipapakita yung pananampalataya sa Diyos. Doon sa Kanyang ginawa. No? Tuloy po tayo. Sabi po dyan, yung pangako po kay Abraham ay nagiging pangako din po sa atin. Kaya nga't sa pananampalataya nababatay ang pangako upang ito'y maibigay ng walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham. Hindi po ito yung, sabi po nila, no, sabi po, yung grace at law, no, yung law daw po ay applicable sa Old Testament. While yung grace is applicable naman daw po sa New Testament. It doesn't work that way, mga kapatid. Kasi po, no, yung salvation, yung kaligtasan has always been from the beginning by grace, mga kapatid. Kasi yung law, hindi naman po makapagliligtas. Yung kautusan, hindi po makapagliligtas. Salvation has always been by grace from the beginning, mga kapatid. So, kung tinitake po natin si Abraham as an example, ano pa matatanong natin, no? It makes sense po na itanong natin, ano po bang uri yung faith ni Abraham? Ano po bang uri ng pananampalataya meron si Abraham? So, tingnan po natin. Sabi dyan, no, sabi ng Diyos, nung nakipagtipan po siya kay Abraham, sabi niya, ginawa kitang ama ng maraming bansa. So, sabi dyan, ang pangakong ito ay may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. Ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinasabi sa kanya. Ano po yung sinabi sa kanya ng Diyos? Sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Ano pong klaseng faith meron si Abraham? Sabi dyan, hindi nang hina yung kanyang pananampalataya. Mga kapatid, kapag ganito yung nakita ng mga mata mo, at pag ganito yung nararamdaman mo, sabi dyan, uugod-ugod. Ilang taon na po siya? 100 taon. At pag tingin niya kay Sarah, yung asawa ko baog. 'Di ba, mga kapatid? Pero nung sabi, hindi nang hina yung kanyang pananampalataya. At sabi pa po, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Kilala niya kung sino yung nangako sa kanya at hindi niya pinag-alinlanganan ang Diyos na nangako sa kanya. At sabi pa po dun sa huli, anong klase yung pananampalataya niya? Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos yung pangako niya, mga kapatid. Yung pananampalataya po ni Abraham, hindi po siya smooth sailing, mga kapatid. Sabi nga po sa panahon natin ngayon, may mga sablay po siya. Pero the Lord, hindi siya tumalikod sa Diyos. Kaya yung Diyos, pinagtiyagaan siya, mga kapatid. So, ano po yung klase ng pananampalataya na meron si Abraham? Yun po yung pananampalataya na may kasamang pagsunod. Ano po yung sabi sa kanya ni Yahweh? Abraham, lisanin mo yung iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. Pumunta ka doon sa bayang ituturo ko sa inyo. Then alam po na natin yung history. Sumunod po si Abraham. So, hindi po tunay yung pananampalataya kung wala po siyang corresponding actions. And yung pagsunod po, mga kapatid, yung pagsunod po sa sinasabi ng Diyos, hindi po yan optional for us, mga kapatid. Kaya nga po, hindi po natin sinusunod, hindi po natin ginagawa yung sinasabi sa atin just because it is convenient for us or just because may time tayo, mga kapatid. Ginagawa natin siya, gagawin natin siya, susundin natin siya, kahit po mahirap, kahit po uncomfortable para sa atin. Bakit? Dahil doon po sa ating pagsunod, doon po tayo pinapagbago ng Diyos. Doon po tayo nahuhone. Doon po namomold yung ating mga character, mga kapatid. At, again, halimbawa pa rin po ni Abraham, sabi po dyan, kaya't siya'y naging ama ng lahat ng sumasampalataya sa Diyos, sa gayon sila'y pinawalang sala. Kahit
hindi sila tuli. So dito makikita natin mga kapatid na anuman po yung pinanggalingan natin, anuman po yung estado natin, babae, lalaki, anuman yung culture, Asian, European, American mga kapatid, yung pagtuos po dun sa pananampalataya na naglalapit po sa Diyos, yung si Abraham po at saka yung pananampalataya niya po, yung po yung halimbawang kinalulugdan ng Diyos. So summarize po natin, ano po yung uri or klase ng pananampalataya meron si Abraham? Ito po ay pananampalataya sa sinasabi ng Diyos, hindi sa nakikita niya. Nararamdaman niya, mahina na siya, uugod-ugod na siya, he passed yung prime niya na kung saan yun yung mainam para gumawa or bumuo ng pamilya, mga kapatid. Pero hindi sa nararamdaman niya, hindi sa nakikita niya, kundi doon sa sinasabi ng Diyos. Pangalawa, yung klase ng pananampalataya na meron siya, ito ay pananampalatayang sinusundan ng gawang pagsunod sa Diyos. At yung pangatlo, siya po yung halimbawa para sa lahat ng nananampalataya at handang sumunod sa Diyos. Mga kapatid, no, bakit po natin kinakailangang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus? Hindi pa po tapos. Hindi pa po the end, mga kapatid. No? So sa ating pong pagtahak sa pananampalataya na maglalapit po sa atin sa Panginoong Hesus, no? Kala nyo po tapos na? Hindi pa. Meron pa pong isa, pero malapit na. No? So, the end, mga kapatid. So, how do we want our faith to end, mga kapatid? No? So, ano po yung desired result or outcome na gusto po natin sa ating pananampalataya? Tulad po ng sinabi ko kanina, whatever you do, how we decide, how we make decisions, will determine kung ito po ba ay puntos palapit sa ating Diyos, kung ito po ba ay hakbang palapit sa ating Diyos, or kung ito po ay puntos or hakbang palayo sa Kanya. Pagdating po sa huli, mga kapatid, what matters, no? Sabi nga po dyan, yung kaligtasan na ipinagkaloob po dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay natatanggap sa pamamagitan po ng pananampalataya lamang. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So what matters in the end, no, ay makasama po natin ng Diyos. So lahat po ng hirap natin, lahat po ng inconveniences, lahat po ng mga sacrifice, lahat po ng mga pagdurusa na kaakibat dun sa kalakip yung pananampalataya, mga kapatid, kapag nakita natin ang Panginoong Hesus dun sa lugar na yon, dun sa eternity, masasabi po natin na it's all worth it. Sulit. Pero kapag dun sa lugar na pinuntahan natin, hindi natin makita ang Panginoong Hesus doon, no, sasabihin na lang po talaga ng isang Kristiyano na yung lahat ng sarap, yung lahat ng layaw na binigay niya sa kanyang sarili, pagsisisihan niya. Sasabihin niya, wala palang kwenta dito. Anong gagawin? Iiyak na lang po. Kasi wala na pong second chance doon. Kaya po yung kaligtasan dapat po ay minimithi siya, dapat siya inaasam, dapat siya wino-work out, mga kapatid. So, tingnan po natin kung paanong yung kagandahang loob at yung pananampalataya ay nakapagliligtas. Sabi po dyan, dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, dahil ang lahat ay nagkasala. Nasa sanglibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan, ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala, tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. So, tingnan po natin kung paano yung kagandahang loob at yung pananampalataya ay nakapagliligtas. So, sabi po doon kanina, di ba, nasa sanglibutan na ang kasalanan bago ibigay yung kautusan. So, sabi po dyan, i-track po natin kasi yung sulat po na yon ni Paul, no, isa po siya sa mahirap intindihin. Pero i-track po natin siya na kung saan mas madali po nating maiintindihan. Sabi dyan, yung kasalanan daw po, no, mula kay Adan, ay naroon na. So ito po yung kasalanan. At makikita po natin na yung katumbas po ng kasalanan ay kamatayan. No, pagdating po kay Noah, si Noah po nandito po siya in between. Pagdating po sa Tower of Babel, nandiyan po siya. Pagdating po kay Moises, naroon pa rin po yung kasalanan at katumbas pa rin po ng kasalanan yung kamatayan.
Pero mga kapatid, no, pagdating po dito, no, bagamat nandiyan pa rin yung kasalanan at kamatayan, ang Diyos po, hindi po niya hinatulan yung kamatayan ng kasalanan. Hinayaan po niya na dumami pa po yung maraming tao. No? Hinayaan niya no, dumami yung tao, at pagdating po kay Moises, dito po nagkaroon ng kautusan. No, diyan po nagsimula yung kautusan, at nahayag po sa kautusan yung kasalanan. Ano po ba yung, kasi sa kautusan, dinidetalye kung ano yung kasalanan and ano yung corresponding na kaparusahan kapag ikaw ay nagkasala. Pero pagdating po dito sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ang Panginoong Hesus, siya po yung nagbayad ng lahat ng kasalanan. No? So ano na po ngayon yung tao pagkatapos po, nandito po tayo mga kapatid. So ano na po ngayon yung tao? Yung tao po ay napapawalang sala sa pamamagitan po ng pakikipag-isa niya at pananampalataya niya sa Panginoong Hesus. Sa Old Testament, dito yan mga kapatid, sa Old Testament po, wala pong ganong solusyon. Pero pagdating po dito, may solusyon na po ang Diyos dun sa kasalanan at sa kamatayan. Paano? Sa pananalig po sa Panginoong Hesus, napapawalang sala ngayon yung mga tao. Kapag napapawalang sala sila, mapaparusahan po ba sila? Hindi na po. Pero lahat po ng kasalanan, kung naging Kristiyano ka, no, lahat pa rin po ay hahatulan ng Diyos, mga kapatid, no? So, sana po naintindihan niyo po yung chart, no, na yung sinasabi ni Paul na simula umpisa nandoon na yung kamatayan at kasalanan. So, yung kagandahang loob at pananampalataya po, nakakapagligtas po siya. Sabi po diyan, ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Ang matuwid na ginawa ng isang tao, referring to our Lord Jesus Christ, ay nagdulot ng kapatawaran sa buhay at buhay sa lahat. No? At pagdating po sa verse 21, kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon namang maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Na makita nyo mga kapatid, kinounter po ng ating Panginoong Hesus yung paglaganap ng kasalanan at kamatayan. No? So sino na po yung makakasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan? Sila po yung mga taong napatawad na sa kanilang mga kasalanan. Sila po yung mga nananampalataya at nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Kaya, ano man po yung sitwasyon natin, ano pong gagawin natin? Huwag po tayong tatalikod sa ating pananampalataya. Bagkos ano pong dapat natin gawin? Kapit lang. If I may share mga kapatid, no, yung previous boss ko sa previous work ko, pagtatanungin ko siya kung how are you, kamusta, meron siyang 3 sagot sa akin. No? Yung una, no, pagkakamustahin ko siya, sabihin ko sa kanya, how are you sir, gaganyan siya. May one time na tinanong ko ulit siya, kamusta? Ganito pa yung kapit niya. So, may 2 na lang na nakaano. Tapos may one time na chinat niya ako, sabi niya, come to my office. So, habang papasok ako, nakita ko siya nakaganon. Ganun siya ng ganun, parang ang sakit na ng ulo niya. So, sabi ko, sir, how are you? So, sabi niya, ito na lang po yung nakakapit. So, anong ibig kong sabihin mga kapatid? Pero you get the message. Of course, wala pong ganitong kapit, di ba? Pero yung ibig pong sabihin, bakit ganito? Isa na lang yung nakakapit. Ano pong ibig sabihin mga kapatid? Sa buhay po natin, sa ating pong paglakad pananampalataya, marami po tayong mga nai-experience. May mga hirap, may mga sakit ng ulo, nasasaktan tayo, sa mga preaching, pwede tayong tamaan. Pero ano po ang hikayat sa atin? Kapit lang. And gaano man po kahirap yung buhay, ano man po yung nararanasan natin, ano po yung kailangan natin gawin? Kapit lang. Kasi ang Diyos, meron po siyang ginagawa sa buhay ng bawat isa na minsan halos hindi na po natin maintindihan. And tatanungin natin, Lord, ba't ganito? Lord, paano ba? Dahil sa hirap. Pero ano po yung hikayat sa atin, mga kapatid? Kapit lang. At huwag na huwag po tayong bibitaw. Kasi ang Diyos,
hindi po tayo binibitawan. Ang Diyos, pinagtsatsagaan niya po tayo. Bakit tayo kailangan kumapit? Kasi ang Diyos, nagpapakilala po siya. Ang Diyos po natin matuwid. Ang Diyos po natin mabuti. Ang Diyos po natin, siya po yung nangako. At kapag siya po ay nangako, tinutupad niya. Siya po yung Diyos na hindi tayo bibiguin, mga kapatid. No? At siya po yung Diyos na hindi tayo ipapahamak. Mga kapatid, so ano po yung dapat natin gawin? Kapit lang. Bakit po natin kailangan sumampalataya sa ating Panginoong Hesus? Lagumin na natin po yan, sapagkat sa pananampalataya lamang tayo napapagawing matuwid ng Diyos. Sapagkat ang pananampalataya ang naglalakip sa atin sa tipan ng Diyos. At yung panghuli, sapagkat ang pananampalataya ang nagdadala sa buhay na walang hanggan. So bilang pagtatapos, mga kapatid, ang lahat po ay nagkasala. At ito po yung hatol ng Diyos. Kung hindi nagligtas ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang lahat po ay mapapahamak. Hindi ito hinayaan ng Diyos. Dumating ang Panginoong Hesus upang iligtas ang lahat sa kapahamakang walang hanggan. Napapahamak po ang tao dahil sa patuloy na pagmamatigas sa Diyos. Siya naman po ay naililigtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus at sa kanyang ginawa. Huwag po nating sayangin ang buhay. Kung hindi pa po naisusuko ang buhay at nagbabalik loob sa Diyos, ito po ay gawin na. Agad-agad. Kung tayo naman po ay mga Kristiyano na, tuntunin natin yung kalooban ng Diyos at sumunod sa Kanya. Paglingkuran natin ang Panginoong Hesus at makipag-isa tayo sa Kanyang ginagawang pagpapabalik at pagliligtas. Gamitin po natin yung buhay bilang pagsasaksi at pagpapatotoo sa Kanyang kabutihan. So mga kapatid, katulad po ng pinakita ko sa kanyo kanina, yung word na commit, ang encouragement po sa bawat isa, let us commit, let us obey, and let us follow our Lord Jesus Christ. Magandang tanghali.